check niya. Si Sherwin, so nung ginagawa, simula ko nung yung process na start namin yung writing nitong 10 utos, or naisulat niya na ng buo. So pumasok ako around 2021, doon nag-start yung meetings namin. Okay po si Sherwin. And then sometime 2022 or 2023, sorry, hindi ko maalala exactly, na-diagnose siya. Yeah. Tapos, hindi ko alam kung lung cancer. So, na-diagnose siya ng cancer. Pero tinuloy pa rin namin, nag-edit pa rin kami ng draft. And then last year, ayun, nag-pass away na si Sherwin. So, ang sayang lang nun, hindi niya naabutan yung premiere nito. And hindi siya nakapunta sa set. Kasi since medyo may sakit na nga siya nun, parang sabi ko sa kanya pumunta siya sa set. Doon sa mga madadaling days, no? Mga hindi masyadong stressful days, parang hindi siya maano. Pero ayun, unfortunately, hindi na siya umabot. Pero I know for a fact na magiging proud si Sherwin dito kung napanood niya. Kasi ang tagal namin nag-collaborate for this since 2021 up to 2024. So 3 years namin siyang binibigyan talaga ng oras. So sana mapanood niyo sa langit. Sa mga kaibigan na kilala ni Sherwin, isa siya sa mga veteran comedy writers din ng ABS-CBN shows like Boy Bolivia, Home Sweetie Home, eventually napunta rin siya sa Happy to Get Her. Nasa team siya ni Derek Ortiz ng mga writers. Isa sa mga magaling ng mga comedy writers talaga. Nakasama ko siya sa Boy Bolivia as one of our head writers doon. So, to have him write this movie, tapos kasama kami isa lang. Kasi nagsa-stand-up comedy naman si Sherwin. So talagang ang laki ng ambag niya sa comedy scene sa Pilipinas. Yun ang problema pag writer kaya hindi mo alam na ang kami na pala niya na ambag sa comedy ng Pilipinas. So sana kung susulat niyo ito about him, let everyone know kung gano'n yung tulong niya sa comedy and to have him be the writer of this movie means a lot to us comedians. Kasi gusto natin yung legacy niya talaga tumagal, makilala siya ng maraming tao, sundan siya ng maraming writers at comedians sa Pilipinas. Idagdag ko lang probably one of the last biggest project na head of creatives, one of the heads of creatives si Sherwin is Last One Laughing. Namin nila Bryce, isa sa head creatives. Yun yung uli namin trabaho ni Sherwin. Mentor ko rin si Pares tayo. Kasi ano siya, di ba may kanya-kanya tayong writer, tapos yung mga head of creatives, may mentors. So siya yung mentor namin. Yes. Thank you. Ayun, sa akin, based naman yung sa teaser, number one yung movie, feeling ko hindi naman siya offensive. Sensitive maybe for some, pero ultimately, I don't think offensive naman siya. Kasi, yun nga, wala naman kami pinagtatawa ng religion or paniniwala. Again, it's just a story of one person na si Josh, na parang may confusion sa mga paniniwala niya. No? So, medyo hypocritical yung mga paniniwala niya. But, so parang ito yung journey niya para ma-discover yung kung ano ba yung tama o mali para sa kanya. Yung movie, tsaka yung teaser at trailer, dumaan naman ito sa sa screening ng MTRCB. And alam naman natin kung gaano ka-fit niya ng MTRCB sa mga sensitive topics like religion, tulad dun sa nangyari sa isang movie, di ba? Hindi pinayagan. So the fact na pinayagan ito, walang pina-edit out sa amin. Teaser, trailer, full movie, poster. Okay naman sa kanila. And alam natin na ako, Catholic ako. So, and yung mga nanood man Catholic, yung mga nag-screen. And wala naman sila naging problem. So, feeling ko, siguro sensitive for some, pero ultimately, hindi naman siya offensive. I hope hindi naman siya offensive. And so far, parang wala naman kami nakukuhang gano'n. Sa amin, wala naman kaming fear kung ano yung reception ng mga manonood dito. Kasi ako personally, confident ako na maganda yung material.
kung medyo sensitive man, nalatag na maayos, papunta o patungo sa goal mismo or purpose ng storya, na makaka-relate yung manonood, matatawa pero mag-iisip. Yun yung maganda dito sa project na to eh. Matatawa pero mag-iisip, tapos matatawa ulit. Dahil yun yung maganda dito. Hindi siya yung nakakatawa lang, tapos wala, nakakatawa lang yung pelikula eh. Hindi siya ganun. So, tapos, in terms of fear, ano na siya eh, paano ba to? Hindi na kami yung may hawak nung kung ano yung saan papunta eh. Depende na sa paano ba mag-judge ang tao, personal basis ba? Or as in general, na demographics ba is talagang mali yung ginawa ng pelikula. Pero I think hindi siya aabot sa ganun. Ang goal naman ng ganitong klaseng tema, ang nakaka-proud lang is pag medyo ganyan yung opinion nyo na parang sensitive ba, automatic nakuha na namin attention. Yun yung maganda dito. So, basically nakaka-proud yung pelikula. Pwede ba akong magdagdag lang? Alam ko hindi mo tinanong. Oh yes, sir. Kuya Pepe. Kasi may Sorry, baka sabihin, pala na nito ni Pepe. Sabi ko, kay Direk tsaka kay Gerald. Gusto ko lang, I just feel compelled to add. Kasi yung role ko, maaaring yun yung maka-offend eh. Diba? Ang ganda ng sinabi nila, Direk. I think yung fear, wala naman. Kasi wala naman kaming intention maka-offend. Pero kung merong ma-offend, which is a possibility, hindi magsusorry tayo, and then we will explain that the intention is not to offend. The intention is to entertain and impart a lesson or lessons. Yun, kasi actually, to be completely honest, ngayon pa lang, hindi pa nga pinapalabas yung trailer, kinuwento ko pa lang sa tatay ko, yung tatay ko na-offend na eh. Oo, sabi niya, ano ba yan, anak? Pinopromote mo si Satanas? Dapat ka naman tumanggap ng mga ganyang role. Nag-loads ka na. Tapos, kahit na gano'ng paliwanag namin ng kapatid ko, hindi, tayo, comedy lang naman yun. Kilala mo, si Marius yung gumawa. Di ba, kaibigan ni Pepe matagal na? We're trying to comfort him and assure him. Hindi, ano? Talagang kontra siya talaga. Medyo maluman eh, pero alam mo yung trouble siya. Kasi ano siya eh, sarado katoliko eh. Pero alam mo yan, syempre, mahal niya ako, kaya hindi na lang niya papanoorin. Alam mo yun, but alam mo yan, you just, you be kind and I just comfort him na, sorry tayo, naman nagpapatawa lang tayo. To add, most of it naman kasi parang out of context eh. Like, tungkol sa ano, for example, may nag-post lang ng isang post, tapos may magre-react agad ng mga negative na hindi pa naman nila napapanood yung, kahit yung teaser, di pa nila napapanood nun eh, nung nagsasabi na title pa lang parang mocking na or blasphemy. Pero yun nga, again, the movie is not about certain religion or any religion. It's about one person's beliefs and confusion sa mga beliefs niya. Yun, no? Hindi siya about any religion. So, nung lumabas naman yung teaser, parang yung mga nag-react dun sa post lang na before the teaser, hindi naman sila nag-react ng sa teaser kasi clear naman yung konteksto ng pelikula dun sa teaser na it's about Josh, it's not about a religion. Well, naiintindihan ko naman yung tatay ni Pepe kung bakit siya na-offend. Kasi inaasar siyang tatay ni Satanas. Tatay ka pala ni Satanas eh. Siguro follow up ko dun kay Pepe. Yeah. Pepe, yung kamusta yung transition? Kasi syempre naging, kay Tony, yung last role mo sa Rewind. Transition? From Lods to playing, Satan. Smooth ba ang transition? Kumusta? May lang kami. May bawal pa sabihin. Sorry, baka kasi bigay ng spoilers eh. The transition for me is effortless. Hindi ko siya, to be serious, hindi ko siya naramdaman kasi yung ano po kasi, sir, sorry, ano po pangalan niya, sir? Von. Yung nakakatawa po para sa akin
wala po siyang ano ba, genre or specific topic. Basta pag kunwari, Pite, nakakatawa, tae, nakakatawa, nadapa, nakakatawa. So basta nakakatawa po yung isang bagay, natanggapin ko. Hindi lang po ako I'm not fond of violence. Pero kung nakakatawa at may gustong impart na mahalagang kwento, yung content, regardless kung anong genre, I'm gravitating towards it. Yung grabe, pinagtatawanan yung nadapa. Demonyo ka talaga. Doon ako sa TV eh. Pero natawa ng tao pag nakikita. Thank you po and congratulations in advance.